Kung napapansin mong humihina ang mga binti mo at nahihirapan ka sa mga gawain tulad ng pag-akyat ng hagdan o pag-squat, Ang video na ito ay para sa iyo dahil may naisip akong maikling rutina na may 6 na ehersisyong nakatayo, hindi na kailangang humiga o magpalit ng posisyon. At ito ang magiging simula ng isang magandang kwento ng pagpapalakas ng iyong mga binti. Para magawa ito, kailangan mo lang ng isang upuan na may sandalan at isang makapal na libro. Ayos ba? Mga 2 o 3 sentimetro, gagamit ako ng isang pakete ng papel o kahit isang medyo makapal na libro. Magsisimula tayo sa pinakasimple, pagtatrabaho sa bandang ibaba ng binti, sa may bukong-bukong at mga paa, dulo ng paa at sakong, at ipapakita ko sa iyo ang 2 paraan, isa para sa advance at isa para sa baguhan. humawak ka sa upuan, ibuka ang mga paa kasing lapad ng balikat, tiyaking nakaturo sa unahan ang mga dulo at tumayo ng tuwid. At mula rito, huminga tayo ng malalim at ilabas. Tingnan mo, gusto kong itaas mo ng todo ang mga sakong mo, pinapakontrata ang mga kalamnan sa likod ng ibabang binti. Huminga tayo, ibaba, itaas ang dulo ng mga paa, syempre hawak para hindi matumba. Ilabas ang hangin, itaas ang sakong, isang ulit na yan. Huminga ulit, itaas ang dulo ng paa. Ilabas ang hangin, itaas ang sakong. 2, huminga, itaas ang dulo ng paa. Ilabas ang hangin, itaas ang sakong. 3, huminga. Itaas ang dulo ng paa, ilabas ang hangin, itaas ang sakong. 4. Huminga, itaas ang dulo ng paa, ilabas ang hangin, itaas ang sakong. 5. Huminga. Huminga ng malalim, panatilihin ng ilang segundo sa posisyon, itaas ang sakong. 6. Huminga, itaas ang dulo ng paa, ilabas ang hangin, itaas ang sakong. 7. Sige, huling 3, huminga, ilabas. 8. Huminga, itaas ang dulo ng paa. Ilabas ang hangin, ilabas. 9, huling ulit, itaas ang dulo ng paa, ilabas natin, ilabas natin. Itaas ang sakong. Sige, maglakad tayo ng kaunti para makapahinga ang mga paa. Kung sumasakit ang paa mo sa ehersisyo ng sakong at mga daliri ng paa, magsuot ng sapatos para protektahan ang paa at buto. Susunod na tayo sa ikalawang ehersisyo para sa quadriceps. Gagawa na tayo ng semi-squat na napakasimple lang. Tingnan mong mabuti, ilalayo natin ng kaunti ang mga paa, bahagyang palabas ang mga daliri ng paa, aasa sa upuan, tuwid ang likod, nakatingin sa harap, i-flex ang balakang, bababa na parang uupo sa isang upuan sa harap. I-flex ang balakang, bababa na parang gusto kong umupo sa isang upuan sa likod ko, huwag susobra, mga 45 degree lang kapag naramdaman mo na ang hirap at tensyon. At pagkatapos, taas, tuwid na tuwid, gagawin natin ng 10 ulit. Hihinga ako, bababa, Hinga palabas, tuwid. 2, hinga ako, bababa. 45 degree. pwede kang magpatulong sa iba na bantayan ka, pwede mo ring i-record ang sarili mo gamit ang cellphone. 3, tuloy tayo, bababa. 3, Diyos ko. 4, up, bumaba na ako. Taas! 5 pa ang gagawin natin. Bumababa ako. Bitaw, 6. Tingnan mong mabuti kung paano ang puwetan ko ay umaatras, hindi ako sumusulong gamit ang tuhod, umaatras ako gamit ang puwetan. Ilan na ang nagawa natin? 6, hindi ko alam 6. 4 pa, langhap sa baba, ilabas ang hininga sa taas. 7. Langhap sa baba. Ilabas ang hininga sa taas. 8. Langhap sa baba. 9, huling ulit. Bitawan natin. At 10, mapapansin natin ang pagtatrabaho ng puwitan, ng mga quadriceps, pati na rin ang bahagi ng ibabang likod na talagang gumagana rin sa rutinang ito. Maglakad-lakad tayo ng kaunti, magpasyal, mag-relax. Salamat! At ngayon, gagamitin natin itong napakagandang salansan ng mga papel. Gaya ng sinabi ko, maaari tayong gumamit ng libro sa halip na pakete. Ipatong natin ang paa sa pakete. Sa totoo lang, kailangan mong magkaroon ng isang libro na sapat ng laki para magkasya ang buong paa mo. Ayos ba? Malaki ang paa ko, kaya ito ang pinili ko. Ihihiwalay ko ang mga paa.
hindi masyadong malayo. Halos magkasya ang isang paa sa pagitan. Kukunin ko ang isang paa, ilalagay sa sakong, tapos ilalagay ulit sa parehong distansya. Heto, handa na tayo. Inalis ko ng kaunti ang upuan para makita mo ako sa side camera. Gagawin natin ang paglipat ng bigat, okay? Bababa ako at ililipat ang bigat sa kaliwang binti habang tuwid pa rin ang likod na binti. Tip, pwede mong ilabas ng kaunti ang paa mo para mas madali at hindi ka mawalan ng balanse, okay? Yuyuko ako, pananatiliin kong tuwid ang likod at binti ko kaya hindi ako magpoposisyon ng ganito o ganito. Pananatiliin ko, nararamdaman ko ang tensyon sa kaliwang tuhod at pagkatapos ay babalik ako. Isa, yuyuko ako paabante, hahawak ako sa upuan, kaunti lang. Kung gusto mo, pwede kang hindi humawak. Ramdam ko ang tensyon sa harap ng binti ko at babalik ako. Dalawa, magandang ehersisyo ito para sa harapang bahagi, yuyuko ako paabante. Babalik ako. 3, 7 ulit pa tayo, huminga ako. Bitawan natin. 4, huminga ako. 5, 4. 6, 4. 7. 8, ramdam ko na ang pagod sa kaliwa kong binti. 7. Bitaw, siyam, huling ulit, 7. Mananatili ako sandali at 10. Inalis ko ang paa, naglalakad ng kaunti para i-relax ang mga binti. Tulad ng nakita mo sa ehersisyong ito, para sa harapang bahagi, ang hirap ay depende sa dalawang bagay. Una, ang taas ng aping gamit. Kung maglalagay ka ng mas maraming patong ng papel o mas maraming libro, mas mahirap ang ehersisyo. Mas kaunting papel, mas kaunting libro, mas madali. At pangalawa, kung gaano ka yumuko, paabante. Kung kaunti lang ang yuko mo, ayos lang, gumagana pa rin ang ehersisyo. Pero kung sobra kang yumuko, talagang mahirap na. Mag-eksperimento ka dyan ha, hindi masama ang kaunti lang. At hindi rin mas maganda ang sobra, hindi talaga. Hanapin ang antas na akma sa kakayahan mo. Posisyon ng mga paa. Dapat dumikit ang dulo ng hinlalaki ng paa ko sa paa sa likod. Ihihiwalay ko hanggang sa ang dulo ay umabot ng halos sa dating pwesto ng sakong. Ilalagay ko ang kaliwang paa ng bahagyang palabas, tuwid ang katawan. Pwede kang sumandal sa silya kung kailangan. Hihinga ako at yuyuko. Panandalian kong hahawakan ng posisyon. Shh. Isa, tara, gawin na natin ito. Bitiwan na natin. 2, Mine Amen. Bitawan natin. 3, yuyuko ako. Bitawan natin. 4, sige, 6 pa ang natitira. Bitawan natin. 5. Bitawan natin. 6. 7. 8, huling 2. 9. Huling ulit. At 10. Napakagandang trabaho, puwitan, ibabang likod, mga pangunahing bida. Ginawa natin ang tinatawag nating harapang paglipat. Ngayon gagawin natin ang paglipat sa gilid. Ililipat ko ito sa kabila para makita mo ng mas maayos. Pareho lang ang paraan ng paggawa. Tingnan mo, ilalagay ko ang pakete ng papel sa gilid sa kaliwa kong hita. Medyo ihihiwalay ko lang ang mga paa ko, wag sobra o kulang. Ayos ba? Laging gumamit ng tumpok ng papel na hindi dumudulas. Laging ilapit ang upuan sa iyo para siguradong ligtas ka. Tumayo ka ng tuwid at mula rito, pareho lang ang konsepto. Ililipat natin ang bigat ng katawan sa kaliwang paa. Kaunti lang, nakaunat ang kanang paa, nakabaluktot ang kaliwang paa. At babalik tayo. 1. Ililipat ko, huminga ako, ilalabas ang hangin at babalik tayo. 2. At pareho lang ito sa dati, pwede kong ilipat ng kaunti at bumalik. O pwede ring ilipat ng sobrang intense, okay? Hanapin mo yung punto na intense para sa'yo, pero wag mo ring sobrahan. Ililipat ko sa kaliwa, ilalabas ang hangin.
3, langhap. Babalik ako. 4. Hihinga. 5. 6. 7. 8. Siyam. Huling ulit. At 10. Malaking trabaho rin ito para sa pelvis ko, puwit ko, at mga quadriceps ko na tumutulong patatagin ang galaw. Ilalagay natin sa tabi ang pakete ng papel at ipapatong ko ulit ang paa ko rito. Pwede mong ilipat ang upuan kung gusto mo, lalo na kapag ginagamit mo ito para palaging nasa kabaligtarang panig ng pagkiling natin. Hindi ko kailangan kaya di ko gagamitin. Pwede mo ilagay sa harap. Ihiwalay natin ang mga paa kaunti lang. Huminga tayo. Hahayaan kong bumaba ang katawan ko. Babalik ako pagkatapos. Gusto kong maramdaman mo ang tensyon sa dulo. 1. Huminga tayo. Dito mo mararamdaman ang tensyon sa buong katawan. 2. Huminga. 3. Huminga ako. 4. 5. 6. 7. 8. Siyam. Tara, gawin na natin to. At 10, ang galing. Maglakad muna tayo ng kaunti. Mag-relax tayo. Nakagawa na tayo ng magandang trabaho sa binta at hita. Ngayon, gagawa tayo ng mas analytical na ehersisyo para sa balakang gamit ang gluteus medius. Paborito ko ang ehersisyong ito. Ang gluteus medius ay isang kalamnan na nagbibigay daan sa atin. Halimbawa, kapag tayo ay nakatayo sa isang paa na mapanatili ang pelvis sa tamang posisyon, naka-align sa sahig. Kung ang gluteus medius na yan ay hindi sapat ang lakas, dito halimbawa ay ang kanan, ang pelvis ay babagsak, mapapaling tayo sa gilid at magiging sobrang hindi matatag. Isa ito sa mga nararamdaman natin kapag nakakaranas tayo ng kahinaan at lalabanan natin gamit ang hersisyang ito. Panurin mong mabuti. Pumuesto tayo sa ibabaw ng libro para ang kaliwang binti na pagtatrabahuhan natin ay nakabitin at hindi sumasayad sa sahig. Ipatong ang kamay sa sandalan ng upuan at gawin ito ng 10 beses. Kung sumasakit ang binti mong nakatayo dito sa balakang, sa tuhod o hindi mo kayang tumagal ng matagal, gawin mo lang ng 5, bumaba ka, magpahinga at ulitin mo ulit ng 5. Walang problema, ayos lang. Itutok ang paa sa akin, tuwid ang binti at katawan, huminga ng malalim, at habang humihinga palabas, ilayo ang binti. Huwag ilalagay ang paa palabas, dapat laging paabante. Huminga ng malalim, palabas at ilayo ang binti. 3, 4. 4. 5. 6. 4. 7. 4. 8. 8. Siyam. Huling ulit. 7. At 10. Bababa ako, ilalapag at iaangat ang kaliwang paa, maglalakad ng kaunti para ma-relax ang balakang, ibabang likod at binti na nagtrabaho. Ngayon, gawin naman natin sa kabilang side. Paintulutan mo akong tumalikod. Laging ilagay ang suporta ng kamay sa tabi ng sumusuportang binti. Sa pagkakataong ito sa kaliwa, tuwid ang katawan at dibdib, nakaunat ang binti, nakaharap sa akin ang dulo ng paa. Huminga ako at habang naglalabas ng hangin, inihiwalay ko. 1. Huminga ako. Bitawan ang kamay. 2. At bibitawan natin. 3. 4. 5.
6, 7, 8, 9. Yayos ang dulo ng paa paabante. Huwag kailanman palikos sa gilid. At 10, wow. Kung sasabihin ko ang totoo, nahirapan din ako. Ramdam ko talaga na napagod ang mga gluteus medius ko. Totoo yan. Alisin na natin ang bungkos ng papel. Pasalamatan natin ito sa magandang naitulong nito nitong mga nakaraang minuto. Simulan na natin ang huling ehersisyo, ang hindi nakikitang upuan. Iiwan natin ang upuan dito para may sandalan. Kailangang laging magtrabaho ng may seguridad. Dapat malinaw ito sa'yo. Susukatin natin ito. Tingnan mo, ilalagay natin ang sakong sa pader. Kakailanganin mo ng pader, malinaw yan. At ilalagay natin ang isa pang paa sa harap. Ayos ba? Sa paraang ang sakong ay tumapat sa dulo ng paa. Ilalagay natin ang paa ng bahagya sa gilid, tapos ilalagay ang isa pa sa parehong pwesto. Mula dito, uupo ako ng nakasandal sa pader. Ayos ba? Ang puwitan ko at likod ko ay nakasandal. Ang ehersisyong ito ay binubuo ng pagpapanatili ng posisyon sa loob ng 30 hanggang 60 segundo. Ang hirap ay nakadepende sa kung gaano kababa ang kaya mong gawin, kaugnay sa pader. Halimbawa, sobrang baba, sobrang hirap. Mas mataas, mas madali. Mag-ingat ka, huwag magpalin lang sa ehersisyo dahil exponential ang hirap nito. Sa bawat baba mo, lalong hihirap, kaya hanapin natin ang tamang antas. Sasabihin ko na magsimula ka sa mga 45 degree katulad ng ginagawa ko rito. 45 degree sa pagitan ng tibia at femur. Tumayo ng tuwid, idikit ang batok sa pader, tumingin sa harap at huminga kasabay ko ng 45 hanggang 60 segundo. Handa ka na? Kung malakas ka, pwede kang magsimula ng bahagyang mas mababa, pero wag sa sobrahan. Para saan ang upuan? Kapag tapos ka na, pwede kang sumandal at umalis nang hindi matutumba. Tiisin natin ang 45 segundo na yan. Magsisimula na tayo sa 10 dahil sa oras na ginamit ko sa pagsasalita. Tayo ang kawan. 15. 20. 30. Tara na, kalahati na lang ang natitira sa atin. 40. Mandaraya ka, bawal sumanda sa upuan. 50. At 60. Yumuko ako, sumandal ako sa upuan at natapos. Saan mo dapat naramdaman yon? Sa quadriceps, medyo matindi. Nararamdaman ko na mainit-init. Kaya sa susunod, kung medyo matindi ito, subukan mong bumaba pa. Kung masyadong mahirap o hindi mo kinaya ang 60 segundo, itaas mo ng kaunti ang puwitan mo para mas madali. Ayos, nakarating na tayo sa dulo ng napakadandang 15 hanggang 20 minutong routine na ito para palakasin ang buong mga binti para sa mga nakatatanda at para sa mga hindi madaling makapagpalit ng posisyon. Pinaalala ko na may newsletter ako kung saan lingguhan kong pinapadala ang lahat ng YouTube videos ko. Libre ito, maiita mo ang link sa description ng video at sa unang komento. Pumasok ka lang, iladay ang email mo at nakarehistro ka na. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin hanggang dulo ng routine na ito. Sana bumalik ka madalas at gawin ulit ito kasama ko at ibahagi rin sa mga nangangailangan. Umaasa akong magkita tayo muli sa lalong madaling panahon.